God is with us. All that is lost now will be found. For to us a child is born. Mighty God, oh, Jesus is for us. Sing a new song to our God, for in Him we have overcome. Raise the anthem of our love. Hallelujah, hope has come. He is the cross, He is the word, coming of life into our world. Lasting one, our God is faithful. Our God is faithful. Sing a new song to our God, for in Him we have overcome. Raise the anthem of our love. Hallelujah, hope has come. Sing a new song to our God, for in Him we have overcome. Raise the anthem of our love. Hallelujah, hope has come. Our hope has come. Put our hope in You, Lord. Peace for my suffering, joy for my weeping. Your life is beginning now. Your grace never failing, Your love with no ending. Forever we sing it loud. Peace for my suffering, joy for my weeping. Your life is beginning now. Your grace never failing, Your love with no ending. Forever we sing it loud. Sing a new song to our God, for in Him we have overcome. Raise the anthem of our love. Hallelujah, hope has come. Sing a new song to our God, for in Him we have overcome. Raise the anthem of our love. Hallelujah, hope has come. Our hope has come. His name is Jesus. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At kung nasan man tayo ngayon, nasa ating mga sariling mga tahanan, maaari po bang palakpakan muna natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Purihin natin siya sa umagang ito. Dahil hindi siya nagkulang, lagi siya nagpro-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya ngayon, alam ng bawat isa na lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, sama-sama tayo magpuri, magbigay ng pagsamba sa Kanya ng kaluwalhatian, ng kadakilaan. Bago po ang lahat, tayo po ay sama-samang manalangin sa Panginoon. Let us all pray. Aming Diyos sa dakila, pinupuri ka namin at sinasamba. Maraming salamat sa umagang binigay niyo po sa amin. Salamat po sa panibagong kalakasan at salamat po sa panibagong pagkakataon, Panginoon, na kami ay makapagbigay ng papuri at pagsamba sa iyo. At lalo na, Panginoon, ay makarinig kami ng iyong mga salita na siyang magpapalago po sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa umaga pong ito, upang kami maging karapat-dapat, katanggap-tanggap sa iyong harapan, linisin mo ang aming mga buhay. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon.
at maging ang aming mga karumihan, Panginoon, linisin mo po ito sa aming mga buhay upang malaya kaming magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo, aming Diyos. Aming Diyos, dalangin namin na pangunahan mo ang lahat ng tatayo, ang lahat ng awit at tutugtog, ang mga makikinig ng iyong mga salita sa kanya-kanya nilang mga tahanan. Ikaw ang manguna sa kanilang mga buhay, tigit sa lahat, sa aming pastor na maghahayag ng iyong salita. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa lahat ng kanyang sasabihin. At nawa, Lord, pangunahan kami ng banal na spirito ng iyong presensya, Panginoon, as we give you the highest praises and honor, Lord. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming mga panalangin. In Jesus' mighty name, Amen. Palakpakan po natin sa Lord. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Psalms at sabay-sabay po tayong magbasa. Psalms 121 verse 1. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Verse 3. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Verse 5. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. And verse 7, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. And last verse, the Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah! Sa umaga pong ito, sabay-sabay tayong magbigay ng papuri sa Kanya. Siya lang ang ating kailangan sa ating mga buhay. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Siya ay tapat kailan paman. Kaya tayo ay sama-samang magbigay ng papuri at awitin sa Panginoon. Hallelujah! Sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muugat siyang tihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Amen! Ikaw ang aming kailangan, Panginoon. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muugat siyang tublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah! Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang aming kublihan, ikaw ang aming muog. Ikaw ang aming sandigan, aming Diyos. Hallelujah!
Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Ang pag-ibig mo ay hindi natatapos. Hallelujah. Patuloy tayo magpuri, magbigay ng pagsamba sa ating Diyos na dakila at buhay kailanpaman. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Muli pa, walang hanggan, walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. At narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito at narito dahil sa biyaya mo, habang buhay at habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itaas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka
sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, oh Jesus, papuri sa'yo, walang hanggan ang pagsamba sa'yo lamang. Dakila ka, walang hanggan, papuri sa'yo lamang, O Diyos. Jesus, aming Diyos, walang hanggang papuri at pagsamba ay aming ibinabalik sa iyo. Lahat ng aming pasasalamat, kagalakan, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang. Salamat po. Ito po ang aming mga papuri, pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ibinabalik po namin sa iyo. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Magandang umaga muli sa ating mga kapatid sa Panginoon na naririyan sa ating mga tahanan. At tayo po ay patuloy po na nakikinig sa ating pong gawain na ito na bagamat hindi po tayo nakakapunta sa simbahan, subalit higit sa lahat ang ating mga espiritu at mga kaluluwa ay nagsisimba. At patuloy po namin na binabati at inaalala ang mga kapatid po natin na mga nasa tabi lang po ng ating mga simbahan o sa lugar na kung saan ang ating simbahan, mga kapatid natin sa Taytay, mga kapatid po natin diyan po sa Cainta, maging sa mga karatig na mga lugar na kung saan ay nandun sila nakatira. Maging ang mga kapatiran din po natin na nasa ibang bansa, binabati po namin kayo at lalo na yung mga nagsusuporta po sa gawain pong ito, sa pangangaral ng mabuting balita na nasa ibang dako rin. Maraming salamat po sa inyo. Hindi man po namin kayo mabati lahat sapagkat napakarami nyo po at alam po na nanonood po kayo at nakikiisa po sa gawain na ito. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Hunyo ay tayo po ay nagkakaroon po ng tinatawag na Santa Cena o yung sa Breaking of the Bread. Kaya nga po mga kapatid na nandiyan sa mga tahanan na nakikiisa po at nagsisimbahay. Ang ginagawa po natin ngayon ay, ang tawag po dito, simbahay. Nasa bahay po kayo na nagsisimba. So kaya pausuhin po natin ito, simbahay, at kahit na po na tayo ay magkaroon na ng pinaka-personal gathering dito sa church, is meron din po tayong nagagawin po na kung saan ay susunod po tayo doon sa social distancing at yung mga patakaran is may mga pagbabago na pagka na ibalik na yung ating mga personal na gathering po dito sa church. So sa mga nasa bahay po, ihanda nyo na po ang inyong mga tinapay at mga katas ng ubas na sinabihan po kayo na kayo po ay maghanda sapagkat meron po tayong Santa Cena. Bago po yun ay nais ko po munang basahin ang sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang mga talata po ay 27 at ang mga kabanata ay 11. So then, whoever eats the bread or drink the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Guilty daw
po ang gumagawa o nagsisigawa ng pagkain ng tinapay at ng pag-inom sa saro ng ating pong Panginoon. So kaya, ang dapat ito ang ating pong gagawin. Ang sabi po sa verse 28, everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. So dapat tayo ay maglinis ng ating mga sarili, na tingnan po muna natin ating mga sarili na bago po tayo kakain, sapagkat may babala po ang ating Panginoon. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. Na tayo na po ang gumagawa ng husga sa ating mga sarili pag tayo po ay hindi nagsisisi at hindi humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Yun na rin po ang magiging daan ng paghusga sa atin ng ating pong Diyos. Kaya dapat na tayo po ay magsisi ng ating mga kasalanan na bago po tayo ay magsisikain o magsisiinom, na simbolo po ito at aral ng pakikipag-isa natin sa Panginoon. At kaya nga po mga kapatid, hinihikayat ko na po kayo na kayong mga nasa tahanan ay ihanda niyo po ang inyo pong mga tinapay at mga katas ng ubas, at papasimulan po muna natin ito. Manalangin po muna tayo ng paghingi ng tawad po sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po muli sa amin. Hinihiling po namin, Panginoon, na siyasatin niyo po ang buhay po namin na ito, sapagkat haharap po kami sa iyo. At makikipag-isa po kami sa iyo na ikaw ang aming Diyos Ama at kami naman ang iyong mga anak. O Hesukristo, nakikipag-isa kami na ikaw ang ulo ng iglesia at kami ang iyong mga katawan. O Banal na Espiritu Santo, ikaw ang nagpapalakas po sa katawan, ang iglesia, ang bawat isa sa amin. Hinihiling po namin na siyasatin mo ang aming buhay, mula ulo hanggang paa, mula labas hanggang loob, Panginoon. At kung may makita ka, Panginoon, na mga karumihan, linisin niyo po, Ama, sa banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, at hinihiling po namin ang pagpapatawad, ang pagtutugid, upang maging karapat-dapat po kami sa pakikipag-isa po sa banal na hapunan na ito. Salamat po, Ama, at pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ganon din, Panginoon, idinadalangin ko po sa iyo ang mga elemento, O Diyos, na aming pong pagsasalusalunan na bilang pagpapakita na kami nakikipag-isa sa iyo. Ang katas ng ubas, maging ang tinapay, Panginoon. Basbasan mo po ito na sa aming pong pagtanggap. Inaalala ka namin at natanggap din kami ng mga pagpapala. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Itaas po natin ang ating pong hawak ng mga tinapay at tayo po ay muli po na manalangin po sa Panginoon. O aming Diyos na banal, itinataas po namin ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na ibilad sa kahihiyan, na dapat ang aming mga buhay ang naroroon. Subalit, inako ng Panginoong Hesus ito na para sa kalayaan ng aming mga katawan. At sa aming pagtanggap, inaalala po namin ang mga ginawa ng Panginoong Hesus, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay, at higit sa lahat ang pagbabalik niya sa amin. Basbasan niyo po ito, O aming Diyos. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." At sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ang mga katas ng ubas at tayo ay muli po tumulog sa Panginoon. Idinadalangin po namin, O Diyos Ama, na nasa langit, ng katas ng ubas na ito, ang simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus, na nabayuba o na nabubo sa bundok ng Kalbaryo, umagos hanggang sa amin po nakapanahunan. Ang dugo na tumigis po sa kanyang ulo ay naglilinis ng aming mga kaisipan. Ang dugo na tumigis po sa kanya po na tagiliran marapit sa puso ay naglilinis ng aming
mga damdamin ng aming mga puso, Panginoon. Ang dugo na tumigis po sa kanyang mga kamay na gawa ng pagkakapako ay nililinis nito ang lahat ng aming mga nagawang mga pagkakasala at pagkakamali. Ang dugo na umagos po sa paanan niya na gawa ng pagkakapako sa paa ay nililinis nitong lahat ng aming mga nilalakaran. Mula ulo hanggang paa ay nakaranas ng maraming mga latay, Panginoon. At ang mga mumunting mga dugo at mga latay na ito ay naglilinis ng aming pong mga buhay, ng aming mga kalooban, ng aming mga damdamin. Higit sa lahat, ito ay nakapagpapagaling ng lahat ng uri ng mga karamdaman. Kaya po, sa umagang ito, Panginoon, aking ilinadalangin na ito'y maging makabuluhan sa pakikipag-isa po namin sa inyo, ay tinatanggap po namin ang mga pagpapala. Inaalala namin ang Panginoong Hesus, ang kanya pong mga paghihirap, ang kanyang kamatayan ng pagkabuhay, at maging ang pagbabalik niya po sa amin. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." At sabay-sabay po natin inumin. Manatili po tayong nakapikit at tayo po ay manalangin, at kung kayo'y mga nasa tahanan, itaas niyo ang inyong mga kamay. Idinadalangin namin, o dakilang Panginoon, na sa aming pagtaas ng kamay ay itinanggap po namin ang lahat ng pagpapala na gawa ng pakikipag-isa na po namin sa iyo. Pagpapalain mo ang lahat ng mga pamilya, pagagalingin mo ang lahat ng mga may karamdaman, at sasagutin mo ang lahat ng mga panalangin, sapagkat, Ama, ikaw ang aming Diyos at kami ang iyong anak. Jesus, ikaw ang ulo ng iglesia at kami ang iyong mga katawan. Kaya, O Diyos, sa pakikipag-isa namin ito, ipinapakita namin, Panginoon, na kami ay nakikiisa sa iyo, at ang lahat ng pagpapala ay ibubuhos mo po sa bawat isa sa amin. Ito pang aming mga panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At kung napagpala po tayo ay pumalakpak po tayo sa Panginoon at magsami po tayo ng Amen. Hallelujah. Praise God. Ngayon po sa pagpapatuloy po ng gawain po natin ay napakahalaga ng ating pong pag-uusapan po sa umagang ito. Ito po ang patungkol po sa pamumuhay ng isang binago ng Panginoon. Lahat po ba kayo ay binago na ng Panginoon? O doon sa mga nakikinig po na hindi pa nababago ang buhay, pakinggan niyo po ito, na kung paano po tayo mamumuhay na ayon sa Panginoon. Isang pamumuhay na may pagkakaiba sa iba. Ito po yung mensahe po sa umagang ito. Yung pamumuhay na may pagkakaiba sa iba. Ano po bang ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung buhay na binago ng Panginoon, ibang-iba na ito. Naalala ko po yung isang awitin ng papuri, yung ikaw ngayon ay naiiba sapagkat nakikita sa iyo ang pagkakaiba. Alam niyo po dito sa sanlibutan, hinango po tayo. Ito nga po ang ibig sabihin ng eklesya, o yung tinatawag na iglesia, o yung tinatawag na katawan ng Panginoon. Hinango ka mula saan? Mula doon sa karumihan, is mula doon sa kadiliman, at inilagay ka sa kaliwanagan. Ito na yung tinatawag natin na pamumuhay na pagkakaiba. So, isulat po natin yan para matandaan po natin na tayo ay namumuhay na iba sa iba. Ang ibig sabihin, mamuhay na may pagkakaiba sa iba. Alam niyo po yung isang dakila pong manunulat ng mga tula o ng mga nobela na ang pangalan niya is William Shakespeare. Ang sabi po ni William Shakespeare, the meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Napakaganda po ng sinabi po ni William Shakespeare na ang kahulugan ng buhay ay is makita natin, is mahanap natin ang ating mga kaloob. At ang layunin naman ng buhay ay ito ay ating gamitin sa iba. Napakaganda po nun. Ito yung pagkakaiba natin ngayon. Pag tayo ay nasa Panginoon, ay hinahanap natin ang mga kalooban, ang mga naisin ng Panginoon. At pag natagpuan natin ito,
pinapagamit po natin ito sa iba. Kagaya nga po, di ba, ng Great Commission. Pagkatapos nating makilala ang Panginoon, naunawaan natin na ang buhay na binago ng Panginoon sa atin ay para po saan? Na para po sa iba. Ipinabahagi natin ang mabuting balita at ginagawa po natin silang mga disipulo. Ganon din ang sinabi po. Iko-quote ko po si Winston Churchill. Ang sabi po ni Winston Churchill, "We make a living by what we get, but we make a life but what we give." Napakaganda rin po ng pagkakasabi niya dito. We make a living by what we get. At tayo daw ay gumagawa o nagawa ng pamumuhay po natin dahil sa mga natatanggap natin, nakukuha natin. Subalit, nakapagpapagawa daw ng buhay o nakapagtatayo ng buhay pag tayo po ay nagbibigay o ipinapagamit natin ang mga meron tayo, ay nakapag-i-establish tayo ng buhay ng iba. Ito si William Shakespeare at saka yung sinabi ni Churchill ay napakaganda po nito, na para po maintindihan po natin maigi na ano ba ang buhay na may pagkakaiba, sapagkat ang sabi ng mensahe natin sa umagang ito, mamuhay tayo na may pagkakaiba sa iba. Saan po ba? Sa sanlibutan na ito. Sa mga tao na wala pang pagkakakilala at mga relasyon sa Panginoon. Alam niyo po, sa mga awit, ang mga kabanata ay 32 at ang mga talata ay 8 hanggang sa 11. Babasahin ko po ito sa wikang Ingles. Psalms 32 verse 8 up to verses 11. Ang sabi po sa verse 8, "I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eyes on you. Do not be like a horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you." Verse 10, "Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the one who trusts in Him." And last verse, "Rejoice in the Lord and be glad, you righteous, sing all you who are upright in heart." Pagpalain ng Panginoon yung pinakasusi na talata na pag-uusapan po natin sa umagang ito. Mga kapatid sa Panginoon na naririyan sa inyong mga tahanan o kung nasaan man kayo, na kung ipapasulat sa iyo o ng isang pangungusap ang iyong buhay na may pagbabago, paano mo ito maisasalarawan? Kaya mo bang sabihin sa isang pangungusap na binago na ni Lord ang iyong buhay at ano ito? Paano mo masasabi na ang buhay mo ay nakaiba sa takbo ng sanlibutan na ito? Alam niyo po mga kapatid, ang isang pamumuhay na Kristiyano ay pagsalungat sa takbo ng sanlibutan ito. Sapagkat dito tayo naiiba. Maaaring tayo ay nasa sanlibutan pa. Nakahalubilo natin ang mga tao na walang tunay na pagsampalataya sa Panginoon. Paano mo maipapakita ang pagkakaiba? O baka napakaraming mga Kristiyano ngayon ang sumasang-ayon na sa takbo ng sanlibutan. Mga Kristiyanong negosyante na sumasang-ayon sa takbo at kalakaran ng sanlibutan. Mga estudyante na Kristiyano na sumasang-ayon sa takbo at kalakaran ng mga pamumuhay sa sanlibutan. Ito po hindi dapat inaasahan po sa atin, sapagkat ang inaasahan sa atin ng Panginoon ay mamuhay tayo na may pagkakaiba sa iba. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na bigyan natin ng maayos at maingat na konsiderasyon yung ating buhay. Higit sa lahat yung ating pong mga pamumuhay, yung lifestyle natin, yung mga sinasabi natin, yung attitude natin, paano tayo nakikipag-usap sa mga tao, lalo na sa mga wala pang pagsampalataya o sa sanlibutan na ito. Ang mga taong nakapaligid sa atin ay napakarami
ang mga nasa sanlibutan. Ito ay nagmamasid lang sa atin. Tinitingnan tayo na kung tayo ba talaga ay naiiba, na kung ang salita ba ng Panginoon talaga ay ipinamumuhay po natin. Mga kapatid, pag-isipan po natin to. Sapagkat ang pinakapuntos po ng mensaheng ito ay makitaan tayo ng pagkakaiba. Naalala ko po, nung sinabi ng isang apostol sa Panginoon, sapagkat marami lahat ay naniniwala sa Diyos. At mag-isa kapanahonan natin, lahat ay naniniwala sa Diyos. Bibihira lamang yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero sa kaibuturan ng kanilang puso, sila ay nagtatanong na may Diyos ba? Ang ibig sabihin is nandun pa rin ang hangarin nila na maniwala sa Panginoon. Balik po tayo sa isang disipulo na nagtanong po sa Panginoon. Ang sabi niya sa Panginoong Hesus, Panginoon, paano namin malalaman na kung sino talaga ang mga tunay na sumusunod sa iyo? Paraphrase ko na lamang po. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, malalaman mo kung sino mga tunay na sumusunod sa akin, makikita mo ito sa kanilang mga gawa. Ang ibig sabihin, by the fruits of our work, they will consider, they will know that we are the followers and the disciple of Christ. Napakaganda po nun. Sapagkat sa panahon po natin, marami po ang nagsasabing ako'y tunay na Kristiyano. Ako isang Kristiyano, ako'y naniniwala sa Diyos, ako'y naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong, paano nila malalaman? Paano natin malalaman? Paano natin malalaman sa ating sarili na tayo ay sumusunod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga ginagawa? Napakaganda po na maging pinakabatayan kung ano ang ginagawa natin, and then they will know that we are the disciple of Christ, that we are following Christ's command o yung mga utos ng ating Panginoon. So kaya nga po, ang pinakapuntos nito ay makita sa atin ang pagkakaiba sa pamamagitan ng ating mga gawa. At wag po tayong mag-alala sapagkat kung ano ang pinagagawa ng Panginoon sa atin, magagawa natin ito sapagkat tutulungan niya tayo. Kaya nga po, ang sabi doon sa Psalms 32, sa susing mga talata po natin, ang mga bersikulo ay 8 and 9, ang sabi sa English, I will instruct you. Tuturuan niya tayo. Ibibigay niya sa atin kung paano ito gagawin. And teach you in the way which you should go. I will counsel you with my eyes upon you. Ang ibig sabihin yung pagbabago at pagkakaiba natin sa sanlibutan na ito ay hindi sa ginawa natin, sa sarili nating kakayahan, kundi sa kakayahan pa rin ng Panginoon. Ang Diyos yung magbibigay ng instruction. Ang Diyos yung magtuturo sa atin sa kaparaanan na kung paano natin ito gagawin na tayo ay maiiba sa sanlibutan na ito. Sa kapaligiran, sa kaibigan mo, sa pamilya mo na wala pang mga relasyon sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, siya ay laging nakatingin sa atin. Alam niyo po yung devotion ko po kaninang umaga. Sa Psalms 139, verse 7 to 10, ang sabi po doon ng mga awit, saan ako makapagtatago? Sapagkat nasan ka man, ikaw ay naroroon. Maging ako ay magpunta sa kailaliman, ikaw ay naroroon. Magpunta man ako, kahit saan ikaw ay naroroon. Ang higit sa lahat na nagustuhan ko doon, ang iyong mga kamay ay naroroon na handang tumulong sa akin. Hindi lang para magmasid sa akin, kundi saan man tayo naroroon, siya ay nakamasid at patuloy na tumutulong sa atin. So kaya nga dito ang sabi niya, I will counsel you with my eyes upon you. Alam niyo po mga kapatid, yung tinatawag na God from a distance, medyo nakukulangan ako doon. Di ba may kantang God from a distance? Ay medyo nakukulangan ako doon. Hindi lang nakatingin sa atin ng Panginoon. Siya ay gumagawa sa atin. Amen! Siya ay may ginagawa sa atin na kahit saan man tayo naroon, siya ay may ginagawa o gumagawa siya
ng itutulong sa atin. So dito kaya mga kapatid, na kung paano po tayo na maiba sa iba, tuturuan niyo tayo, bibigyan tayo ng instruction, at ang kanya pong paggabay ay nasa ating lahat. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay nagbibigay ng gabay upang tayo ay mamuhay na may kakaiba sa sanlibutan na ito. Ito yung ipinangako ng ating Panginoon. Ano po ba yung mga gabay ng Diyos na tungo sa kakaibang buhay? Andiyan na po ba kayo mga kapatid? Handa nyo na po ang inyong pong mga panulat kung nakikinig po kayo. Ano ba ang mga gabay ng Diyos na tungo sa kakaibang buhay? O narito po ang una. Naggagabay ang Panginoon sa atin, kasabay ng paggagabay niya ang mga babala at pagpapala. Ulitin ko po, babala at pagpapala. So ito po ay napakaganda po sa ating buhay. Naggagabay ang Diyos hindi lamang po pagpapala. Meron pong mga tinatawag na babala o sa wika English, warnings and blessing. Amen po. Nakangiti po kayo lahat, no? Sapagkat napakaganda. Ang Diyos pala ay naggagabay sa atin kasabay ang mga babala at pagpapala. So hindi lamang po siya nagsasabi na pagpapalain ko kayo, iingatan ko kayo. Nagsasabi rin, pag naggabay ang Panginoon ay nagsasabi rin siya na huwag kayong pumunta dyan, huwag niyong gagawin yan, sumunod kayo sa akin, sapagkat pag ginawa niyo yan, ito ang mangyayari sa inyo. Ito yung mga warnings. So kaya po, ang isang tao na ginagabayan ng Diyos ay nababago ang buhay at nagkakaroon ng pagkakaiba sa iba sapagkat ang pagkakaiba niya, siya ay nakikinig sa instruction sa mga tinuturo ng Diyos sa pamamagitan ng mga babala at mga pagpapala. Alam niyo po, ang ating Panginoon is pag nagpapala yan, ipinapaliwanag niya sa atin kung bakit tayo napagpala. At kung bakit naman tayo ay napahamak, ipinapaliwanag niya sa atin na siya ay nagbigay ng mga warnings, mga babala sa atin, pero naging matigas ang ulo natin. Kung kaya, ano ang nangyari? Yan, tayo ay napapahamak. Ang sabi nga po doon sa verses 9 hanggang sa 11, do not be as the horse or as the mule, which have no understanding, whose trapping includes bit and bridle to hold them in check. Otherwise, they will not come near unto you. Many are the sorrows of the wicked, but he who trusts in the Lord, loving kindness shall surround him. Be glad in the Lord and rejoice, you righteous one, and shout for joy, all you who are upright in heart. Napakaganda po. Pag tayo ay nagtiwala po sa Panginoong Jesucristo, tayo ay mapapaligiran ng pagmamahal ng Panginoon. We are surrounded by God's loving kindness. Yan yung mga pagpapala ng ating Panginoon. Subalit mga kapatid, pag tayo ay namuhay po sa kasalanan at sa pagdududa, o ang sabing ganon, hindi po natin matatanggap ang mga pagpapala ng Diyos at bagkos tayo ay mapapaligiran ng mga kaguluhan, ng mga frustration, ng mga takot, ng mga kahirapan or suffering at mga sakit ng ulo, na ito minsan ang magiging daan din upang tayo ay magising sa katotohanan na ang Diyos ay naririyan at ikaw ay binabago na para maiba sa iba. Ito yung pagkakaiba natin sa iba, na tayo ay ginagabayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga babala at pagpapala. Ang pangalawa naman po mga kapatid, na kung paano tayo ginagabayan ng Diyos ay sa pamamagitan ng hangarin ng Diyos sa ating buhay ay mamuhay ng kakaiba sa mundong ito. Hangarin ng Diyos sa ating buhay ay mamuhay ng kakaiba sa mundong ito. Ang sabi nga po ng ating Panginoon, wala pa kayo sa kaharian ng Panginoon at nandito pa kayo sa lupa. Kinakailangan natin na mamuhay dito sa lupa na may kakaiba. Alam niyo po, noong mga unang mga panahon
ng sangkakristyanuhan ay may mga tao na kung saan ay naiba ang pananaw nila upang maiba sa iba. Ang ginawa po nila, sila ay nagtayo ng mga tore at nandun sila namuhay sa tore na malayo sa sanlibutan o malayo sa syudad. Ang iba po ay nagpunta sa kabundukan, nagpahaba ng balbas, nagpahaba ng buhok, hindi na inasikaso ang kanilang mga sarili sapagkat sila ay nakatuon na lamang sa mga espiritual na pamumuhay na pabayaan na ang sarili, hindi na nakihalubilo, hindi na siguro mga gumagamit ng mga ginawa ng tao na gaya ng mga o hindi na nagtututbrush, o hindi na kaya sila gumagamit ng mga teknolohiya, maging sa panahon ngayon, napabayaan na nila sapagkat ang kaisipan nila, ang katawan na ito ibabalik sa lupa. Pero hindi po yun ang sinabi ng Panginoon. Ang pagkakaunaw natin, mamuhay tayo na may pagkakaiba. Hindi po sinabi ng Panginoon na mamuhay tayo na may pagkakaiba, na kung sila'y nagtututbrush, ikaw ay wag nang magtutbrush. Na kung sila ay nagsiselfone, ikaw wag na mag-cellphone. Na kung sila ay gumagamit ng computer, ikaw na wag gumamit ng computer. Na kung sila ay nag-aalas, ikaw wag ka na mag-alahas. Na kung sila ay may magagandang damit, ikaw ay puro silang damit na lang suot mo. Upang maiba ka. Hindi po ganon sinabi ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon na para maiba ka, o mamuhay ka na may pagkakaiba sa iba, ito yung nais ng Panginoon po sa atin. At para po maunawaan po natin yan, ang sinabi po ng Panginoong Jesucristo doon sa Mateo, 5 kabanata, ang mga talatay 14 hanggang 15, o doon sa Matthew chapter 5, verse 14 to 15, ang sabi niya po doon, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house." Sa wikang Tagalog, ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Hindi kayang itago ang iyong liwanag. Pero kung itatago mo ang iyong sarili at hindi mo ipapakita sa sanlibutan na ito na kung sino ka, paano sila matatanglawan at maliliwanagan? Sana po may natututunan po tayo dito. Gusto ko magkaroon tayo ng tatawag na focus sa bersikulong ito. Na makita natin, ang mga taong nasa paligid natin ay nakikiramdam yan. Hinahanap nila yung pagbabago mo. Tinitingnan ko anong klaseng tao kapag katapos mo na makilala ang Panginoong Jesucristo. Ito'y para sa mga mananampalataya po natin. Tinitingnan ng iyong o ng mga tao sa paligid mo, is maring yan na iyong pamilya, maring yan na iyong ay kaibigan o mga anak, o mga kapitbahay. Tinitingnan anong klaseng Kristiyano ka, anong klaseng born again Christian ka. Alam niyo po ba, ang pagtingin sa sanlibutan na ito sa mga born again Christian ay mataas. Kaya nga pag ikaw ay nagsinungaling, anong ibabalik sa iyong salita? Born again ka pa man din. Pagka ikaw ay nagkamali, kahit isa lang, born again ka pa man din. Hindi nila alam. Ang buhay po natin dito ay patuloy na binabago ng Panginoon at patuloy tayong nag-aangad. So kaya ang mga taong ito ay nakatingin sa atin, tinitingnan tayo at gumagawa yan ng mga opinyon, mga kaisipan na patungkol sa iyo. Kaya dapat ipakita natin kung sino tayo, yung pagkakaiba natin. Sino tayo? Ang sabi po doon sa Mateo chapter 5, tayo ay ilaw ng sanlibutan na ito. Na kinakailangan na yung influence, yung light, o yung tinatawag na shining ng ating Panginoon ay maipasa natin, maipakita natin sa iba, maliwanagan sila. Ito yung pagkakaiba natin. Sila'y nasa kadiliman at ikaw naman ay nasa kaliwanagan. Sino ang madalas napansinin yung nasa kadiliman o nasa kaliwanagan? Ang sabi nga po, pagka ang puno ay maraming bunga, binabato. Ganon din po. Pagdating sa kadiliman at ikaw ay nagliwanag, ikaw ang tinitingnan. Miski munting liwanag, ikaw ay tinitingnan nila. Sapagkat sila ay may pagkakaiba sa iyo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, "You are the light of the world. A city set on hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand it gives light to all who are in the house." Mga kapatid, we are the reflector of the living God.
Tayo yung tinitingnan, yung liwanag ng Panginoon. Nakikita sa atin sapagkat tayo ang ilaw ng sanlibutan na ito. At kung tayo ang ilaw ng sanlibutan na ito, is meron po tayong will, meron po tayong meron po tayong magagawa na para ihayag ang kaliwanagan ito. Ang hindi po nating kaya dapat na gawin ay yung wag itong ipaliwanagin. Alam niyo po mga kapatid, ang liwanag ay tatagos sa lahat. Amen? Pag ito'y inihayag. Ulitin ko. Ang liwanag ay tumatagos at nakikita ng lahat pag ito'y naihayag. Pero pag ito'y itinago, mga kapatid, ang liwanag ay hindi makakarating sa iba. So kaya, kung tunay ka na Kristiyano, yung liwanag mo, yan yung pagkakaiba sa iba na nasa kadiliman. Amen po ba mga kapatid? We are lights. Sapagkat si Jesus ang totoong liwanag. Siya ang buhay na nasa ating mga espiritu. Ang kanyang buhay ay nakikita sa bawat mga ginagawa dapat natin. Ang kanyang buhay ay dapat nakikita sa mga paglilingkod natin araw-araw sa Panginoon. Ang kanyang liwanag ay dapat magliwanag sa lahat ng mga nakakakita sa atin, sapagkat ito yung pagkakaiba natin. Ang pantatlo mga kapatid, na kung paano naggagabay ang Panginoon upang tayo ay maiba. Ito po, nais ng Diyos na tayo mamuhay na niluluwalhati natin ng Diyos. Ang anak lang ng Diyos, ang mga binago lang ng Diyos, ang kayang magluwalhati sa Diyos. Ito po ang layunin ng buhay po natin, na nais ng Diyos sa ating mga ginagawa, sa lahat ng sinasabi natin, sa lahat ng mga bagay na sa atin, ay may pagluwalhati sa Panginoon. Ano sabi ito sa verse 16? Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So this is the purpose of our life. This is the purpose of our life. Ito yung layunin ng buhay natin, is to glorify God. Pag tayo ay may ginagawang kabutihan sa kapwa natin, we glorify God. Lalo na pag tayo ay nangangaral ng mabuting balita, pinapaliwanag ang mga salita ng Panginoon ang magbabago ng buhay nila, lalo na pag dinidisciple natin sila, lalo na kung may pakialam tayo sa kanilang pupuntahan, ang sabing ganon, we glorify God. Makikita na ito yung mabuting gawain natin. This is a good works na nakikita sa atin, na niluluwalhati natin ang ating Panginoon. Ang mga tao pong nakatingin sa atin ay mare-recognize na tayo ay iba. Kaya nga may kaibigan ka, sasabihin sa iyo na kahit hindi mo sabihin na born again Christian ka, sasabihin, bakit ikaw mabait? Bakit ikaw ay iba sa iba? Gusto namin maging kagaya mo sapagkat ikaw ay naiiba. O yung mga kaibigan mo ba ay walang nakikitang pagkakaiba sa iyo? At magkusang nakikita pa, nasasabihin sa iyo na napakasakit sa iyo ng pandinig. Born again ka pa man din. O akala ko ba born again ka? Bakit ka sumasama sa aming mga pag-iinom? Bakit ka sumasama sa aming mga bisyo? Bakit ka nakikiloko sa mga masasamang mga green joke? Ayan, hindi ba? Sino na po ang mga nakaranas niyan? Paano po natin makikita yung paano nila makikita yung pagkakaiba po natin? Na kung tayo ay walang pagkakaiba sa iba. Ang nais ng Panginoon sa buhay na ito ay makita yung pagkakaiba natin is to glorify God. At kung paano naluluwalatin ang ating Panginoon ay sa pamamagitan na maingat natin na ipakita yung liwanag, yung pagbabago sa pamamagitan ng mga pamumuhay, pagsasalita, pagkilos, layunin, hangarin. At sa pamamagitan nito, makikita nila o maluluwalhati natin ang ating Panginoon sa ating mga ginagawa. At ito ay mapapansin ng maraming tao.
Amen po ba mga kapatid? Huwag tayong magtaas ng ating sarili. Always give glory to God. At kung may nagpupuri sa iyong mga nagawang mga kabutihan, ang laging sagot natin, purihin ang Panginoon. Glory to God. At kung ikaw ay hinangaan, glory to God. At kung sila'y nababaitan sa iyo, glory to God. Lahat ng bagay na ginawa po natin, it gives glory to God. Ang pangapat po mga kapatid, paano po tayo na ginagabayan ng Diyos na para maiba sa iba? Ang sabi po, iniwan ni Kristo ang simbahan upang ating ipagpatuloy. Upang makita natin ang pagkakaiba, sino po ba yung simbahan? Ikaw at ako simbahan. Ang dalawang tatlo nagkakatipon ay simbahan sapagkat sila ay tumatawag sa Panginoon. Iniwan tayo ng Panginoon upang ipagpatuloy natin ang ginawa ng Panginoon na kaligtasan. Hindi tayong manliligtas, pero yung ginawa ng Panginoon ay pinagpapatuloy ng simbahan. Kaya nga po, ibinigay niya sa atin ang simbahan, itinayo niya ang simbahan na ayon doon sa Mateo 16 at ang mga kabanata ay 18, itinayo niya ang simbahan. Wala pong tao na nagtayo ng simbahan. Iyan po yung pagkaisipin niyo. Walang tao na nagtayo ng simbahan. Maling relihiyon itinayo nila. Pero ang tunay na relihiyon ay ang ating Panginoon sapagkat siya lamang ang makapaghahatid. Siya lamang ang makapag-uugnay sa atin sa Diyos na nasa kalangitan. Amen ba mga kapatid? At kung may mga simbahan o mga relihiyon na nagsasabi na nandun ang kaligtasan sa kanila, mali po yan. Ang kaligtasan ay nasa Panginoong Hesus. Siya ang tunay na relihiyon. Andiyan po ba kayo? Hindi ko po kayo pinapagalitan. Ako po ay nagbibigay lang ng diin para maunawaan po natin ito. Iniwan ng Panginoong Jesucristo ang simbahan upang ipagpatuloy ito natin. Pagkaisipin po natin ito sa mga nag-iisip. Tingnan natin ito sa mga gustong tingnan at pakinggan natin ito sa mga gusto po na makinig. God left the entire church to accomplish His work. Not only just for a gifted people, at tayong lahat na simbahan ay merong ipinagkaloob sa atin. Binigyan tayo ng kakayahan. Ginawa tayong simbahan, ang ating mga sarili, upang ipahayag ang mabuting balita. Mga kapatid, ito sabihin ko po sa inyo, ito yung malaking pagkakaiba natin sa iba. Kung ginagawa mo na mag-akay ng kaluluwa, magdala ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon, magdisipulo, ipangaral ang mabuting balita, araw-araw, oras-oras, o sa panahon na itinatakda mo, sumusunod ka sa Diyos, sumusunod ka na matupad ang dakilang habilin ng Panginoon sa atin, o tinatawag na tagubilin sa atin. Hindi lang ito habilin, tagubilin, ibig sabihin gagawin natin ng mga tao sa kapanahunan natin, ng ating mga magulang, ating pamilya, ating kamag-anakan, ating kaibigan, saan man tayo naroon, ay inaakay natin sila sa Panginoon upang magkaroon sila ng pagkakaiba rin na kesa sa iba. Yung isang pananampalataya na hindi kaya nagibain ng kahit anong mga kahirapan, ng kahit anumang mga pagsubok, na kahit na ang anumang mga pandemya na mararanasan ng tao, hindi ito makapaghihiwalay sa pag-ibig natin sa Panginoon. Sabi ng Apostol Pablo doon sa Roma chapter 8. Mga kapatid, tayong simbahan, at para tayo makita ng pagkakaiba, share the word of God, preach the gospel, and make them disciples. At kung hindi mo pa alam yung mga bagay na ganyan, meron po tayong mga pagsasanay. Meron po tayong mga aralin, mga training na kung paano natin ito isasagawa. Makipag-ugnayan lamang kayo sa inyong mga cell leader, sa inyong mga pastor, o sa inyong simbahan, o sa inyong mga kapatiran. Makipag-ugnayan po kayo doon at tutulungan po tayo doon na kung paano po natin maisasagawa ang pangangaral ng mabuting balita sapagkat ito lang ang tanging makapag-iiba rin sa atin sa mga tao na nasa paligid po natin. Sana po mga kapatid ay naintindihan po natin
na kung paano tayo mamuhay na may pagkakaiba. Na minsan tayo ay nagtiwala sa Panginoong Jesucristo na bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang ating Panginoon naman ay binago niyang buhay natin, hindi lang para mapunta sa kalangitan, kundi binigyan pa tayo ng mga kakayahan upang makapaglingkod sa Kanya, sapagkat ang paglilingkod na ito ang dakilang pagkakaiba sa sanlibutan at sa ibang mga tao na naririto na namumuhay sa sanlibutan. Maaring nasa sanlibutan tayo pero hindi tayo makasanlibutan. Amen? Maaring tayo ay gumagamit ng cellphone pero hindi tayo makasanlibutan. Maaring gumagamit tayo ng internet pero hindi tayo makasanlibutan. Ang makasanlibutan, nagsi-cellphone din. Ang makasanlibutan, nag-internet din. Pero anong ginagawa nila sa cellphone, sa internet, ay doon nakikita na sila'y makasanlibutan. Pero ikaw, anong ginagawa mo sa internet, sa cellphone mo, sa Facebook mo, doon makikita na ikaw ay iba sa iba, sapagkat ang liwanag ng Panginoon ay nasa sayo. Ang salita ng Panginoon ay nasa sayo. Ang bukang bibig mo ay puro mayroong mga ideas na galing sa Panginoon. Ang mga panukala mo ay galing sa karunungan ng Diyos. Hindi galing sa karunungan ng sanlibutan. Dito mga kapatid ay nakikita natin ang pagkakaiba. Sa umagang ito mga kapatid, ang laki ng pagkakataon natin. Sapagkat ang Panginoon ay panig sa atin. Tayo'y mananagumpay. Sabi nga, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Sa gabing ito, hinahamon ko po ang bawat isa. Na huwag tayong mananatili lamang na nakakilala sa Panginoon. Gumawa tayo ng isang bagay na kakaiba at iyan yung maglingkod tayo sa Panginoon. Pagkatapos na makita ang pagbabago sa ating buhay, pagkatapos tayo ay lumago sa espiritual at ang handang-handa na maglingkod. Saan tayo maglilingkod? Ang dakilang paglilingkod ay kung ikaw ay makapag-aakay ng mga tao sa Panginoon. At kung ikaw ay makapagdidisipulo ng mga tao na maging isang mga tagapanguna na maghahayag din ng mabuting balita sa kapanahunan na ito, pagdating ng Panginoon, siya ay malulugod sa atin. At kung tayo'y namumuhay pa walang Panginoon, makikita ng sanlibutan na ito, ng iyong kaibigan, ng iyong pamilya, na ikaw ay merong kakaibang buhay at sila'y mahalina na tumungo rin, na sumang-ayon din sa sinasampalatayanan mong Diyos, sapagkat nakikita nila na ang Diyos mo ay buhay, hindi patay. Buhay sapagkat nakikita sa ating buhay. Amen? So sa umagang ito, pagkaisipan po natin, isipin po natin, ang mga taong ito ay nakatingin sa atin. At kung bakit sila nakatingin sa atin, sapagkat naghahanap sila ng daan. At kung ibabahagi natin si Kristo ang daan. Naghahanap silang magandang buhay. At kung ibabahagi natin si Kristo, ay may magandang buhay. Naghahanap sila ng daan na mapatungo sa kaharian ng Diyos. At kung ibabahagi natin ang mga pangako ni Kristo, ay matatamo nila ang buhay na walang hanggan. Na bilang isang Kristiyano, tinawag tayo na Christian. Little Christ. Christ seeing you. We are the reflectors of God's light. Yan ang gusto na makita sa atin. At kung paano ma-reflect si Kristo sa atin sa pamamagitan ng ating mga attitude, disposition, words, conduct, lifestyle. At pag yan ay nabago, makikita ang pagkakaiba mo. Ang pamumuhay mo ay kakaiba sa iba. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong mga salita na pinagkaloob sa amin sa umaga. Pagpalain mo po ito, Panginoon, lalo na ang mga kapatiran po namin na mahihina pa ang pananampalataya. Na sa tuwing sila'y lalabas sa sanlibutan ay napapaanod sila sa takbo ng sanlibutan. Dalangin ko sa bawat isa sa amin na patatagin mo sa aming pananampalataya.
sa pamamagitan ng iyong mga salita na araw-araw ay aming pinagbubulayan, sa pamamagitan ng pakikinig ng mga pangangaral at pagtuturo ng iyong mga salita, pag-araw ng linggo, pag-araw ng Miyerkules, at pag-araw na kami may mga pagsasanay, Panginoon, nawa sa pamamagitan nito ay mabago ng tuluyan ang buhay namin at maiba sa takbo ng sanlibutan. Na kahit na kami namumuhay dito sa sanlibutan, ang aming pa ay nakatungtong dito sa mundong ito, ay nandun pa rin ang pagkakaiba sapagkat nakita namin ito, na kaya pala ng isang taong mamuhay na may kabanalan, mabuhay na naiiba sa sanlibutan na ito sa Panginoong Hesus, na naging tao ay nakaya niya na mamuhay na may kabanalan. Dalangin po namin, Ama, napatawarin mo po kami sa mga nakaraan po naming mga gawi o mga kaugalian o mga bagay na hindi po namin naiintindihan. Sa umagang ito, natuto kami na ang pagiging mananampalataya namin ay dapat kakaiba at nakikita ito ng mga taong nasa paligid namin, na ikaw, Jesus, ay nasa aming buhay, na ikaw, Ama, ang aming Diyos, na namumuhay sa amin, nagpapala sa amin, nagbibigay ng mga warning, mga babala, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga provision na ito, hindi lang sa mga pangangailangan namin, bagkus sa pagbabago rin ng aming buhay na para makatulong sa dakila na tagubili na iniwan mo sa iglesia. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo ang mga may kaarawan na sa buwan na ito ng Hunyo, Panginoon. Banggit ang kanilang mga pangalan. Alam ko, Diyos, nakikinig sila. Pagpalain mo riwang, Panginoon, ng kanilang mga anibersaryo ng kasal. Ingatan mo sila at patuloy palawigin ang pagmamahalan nila na para sa kanila pong mga pamilya. Pagpalain mo rin ang mga nangangailangan ng material na bagay at mga pananalapi. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming iglesia. Patuloy, O Diyos, na may pangaral ang mabuting balita sa mga tao sa pamamagitan ng aming mga cell leader, sa mga tagapanguna, sa mga taong naghahangad na maglingkod, mag-anyaya ng mga tao na makinig sa mga online preaching na ito, Panginoon. Dinadalain ko rin, O Diyos, ang aming gobyerno. Naingatan mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pamumuno ng aming gobyerno, Panginoon, nabigyan mo sila ng mga karunungan, mga kaalaman kung paano tutulungan ang mga mahihirap, lalo ng mga mahihirap, Panginoon. Ang bansang ang mamamayan na Pilipino, Panginoon, na kung saan, O Diyos, ay nakakaranas, Panginoon, ng mga crisis na ito, Diyos. Tulong mga iglesia, Panginoon, na sa mga oras na ito, naghahangad sila na may parating maigi, may pangaral ang mabuting balita sa kanilang mga nasasakupan na iglesia. Dalangin po namin, O Diyos, na madalian na, O Diyos, na masugpo ang viruses na ito at mamuhay na kami, O Diyos, ng normal. Dalangin po namin ito, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At kung kayo po ay napagpala, mga kapatid, patuloy po nating ipag-anyaya po ito na sa tuwing araw ng Miyerkules, alas 7 ng gabi, ay may pagsasanay tayo, may pagtuturo ng salita ng ating Panginoon, at pag-araw naman ng linggo, ay mayroon po tayong pangangaral ng mabuting balita, alas 8 ng umaga. At sa buong sanlinggong ito, tingnan nyo na lamang po ang mga announcement po natin para sa SOL, sa live class, at sa Sonyil po natin, mga kapatid. At makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga cell leader upang sa ganun ay magabayan kayo at maituro po sa inyo na kung paano po ang pong gagawin na para maisakatuparan nyo ang pagkakaiba nyo sa sanlibutan na ito. Maraming salamat po. Pagpalain po kayong lahat. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin po natin ang mga pagpapalang ito. Maari ho ba na kung kayo'y mga nakaupo sa inyong tahanan,
Magsitayo kayo at itaas po natin ang ating mga kamay. Tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, Jesus, at sa linggong ito, humayo tayo ng mapayapa, nagmamahalan, nagtutulungan, at patuloy na gumagawa ng mga kabutihan hanggang sa madatnan tayo ng ating manunubos na si Kristo Jesus. God bless you all at mamuhay tayo na may pagkakaiba. Hanggang sa muli, magpalain kayo ng Panginoon.